Sa pagtulong po pala at paglingap sa mga mahihirap nito pong si Kuya Bal Santos Matubang ay hindi po biro yung kanyang pinupuhunan mga katribo. Ano po? Sukdulan na pati buhay niya ay kanyang itataya para lamang may taguyod ito pong paglingap o pagbibigay ng pagmamahal sa kapwa na nangangailangan. Bago po natin pagpatuloy yan ay narito muli ang inyong katriboy Fugaw Cowboy. At sa mga bago pa rito sa atin pong channel na hindi nakakakilala sa atin ay isa po ako sa mga reactor o kabilang dito sa grupo na Kalingap Reactor Partners na binuo po mismo ni Kuya Bal Santos Matubang. At narito tayo upang magbigay ng mga reaksyon tungkol po sa mga nangyayari dito po sa lingap sa mahihirap na pinamumunuan ng atin pong founder na si Kuya Bal Santos Matubang. Ano po? At aasahan po ninyo na kapag nagbigay ng reaksyon, ito pong si Katriboy Fugaw Cowboy ay tiyak na pangmalakasan. Ano ho? Maraming bagay na po ang nangyari noong nakaraang taon. Ngunit dito pong pag-umpisa pa lang ng 2022 ay patuloy po na lalong umiigting yung mga pangyayari na nagbibigay ng interes sa mga manonood para subaybayan at ipagpatuloy na tignan kung anong nangyayari dito sa buhay ni Melissa. Ano ho? At bago tayo magpatuloy, ay panoorin muna natin itong video ito na kinuha natin sa live ni Kuya Bal Santos Matubang. Mga kaibigan, alam niyo po ang Kalinga, hindi lang po more on financial aspects. Hindi lang po yan. Hindi lang pabahay, hindi lang po tayo pabigas, pakain. Pati sa emotional aspect po. Pag may lumapit po sa atin at gustong magpatulong, tutulungan natin. Mga kaibigan, sabot ng ating kakayanan. So ayan po mga katribo, napakinggan natin yung mismo na mga salita na sinabi ni Kuya Bal Santos Matubang. Ano po? Ito ay nabanggit niya sa isa sa kanyang mga live. At bago po tayo magpatuloy ay sa mga hindi pa po nakakakilala kay Kuya Bal Santos Matubang ay pakisubscribe na lang po yung kanyang channel. Pati itong si Kalingap Rab at si Ate Edna. Nang upang inyo pong mismong matunghayan yung mga programa na ginagawa po nitong si Kuya Bal. Ano ho? At nabanggit niya sa kanyang video na hindi lamang financial ang kanyang ipinagkakaloob na tulong, kundi pati pa yung ito pong emotional. Ano po? Ano po ba itong emotional problem? Ano po mga katribo? Baka naman na pati ano ba itong emotional? Magbibigay po tayo ng halimbawa doon pa rin po sa mga pangyayari, yung actual. Kasi po, baka isipin ng iba ay pati love life ay kasama dyan. Kasi emotional din po yan mga katribo. Pero pwede rin yan kasi si Kuya Bal naman ay all around mentor. Ano po? Pwede siyang magbigay ng mga kaalaman tungkol dyan at maraming mga pagkakataon na nakakabanggit din siya tungkol po dyan sa mga pag-ibig o di kaya sa mga katipan dyan, boyfriend o asawa. Pero ito po kasi yung kaso ni Ate Melissa ay kakaiba sapagkat ito pa nga po yung natin natatalakay noong nakaraan at binigyan pa natin ng rounds, ano? Hanggang 10th round yata tayo. Pero ito final round na po ito. Hindi na tayo pinumabot ng round 12 at mukhang nagbunga na yung pangarap o di kaya natupad yung pangarap ni Ate Melissa na makasama yung kanyang 5 anak sa pamamagitan po ng pagtulong at pag-alalay ni Kuya Bal Santos Matubang. Bakit? Sino nga ba itong si Ate Melissa, mga katribo? Pakinggan po natin itong pagpapaliwanag ni Kuya Bal Santos Matubang. Ito, kawawang nila lang, aping-api. Aping-api po itong si Melissa. Inanakan ninyo, tapos walang sustinto ang mga bata. Inalipustaw nyo pa.
Kami po ang kakampi sa mga taong binahamak ninyo. So ayan po mga katribo. Ayon po mismo sa paliwanag ni Kuya Bal Santos Matubang ay si Ate Melissa ay aping-api. Ano po ang ibig sabihin ng aping-api? Ang aping-api ay tinatawag natin na inaapi ng kahirapan, tapos inaapi pa ng kapwa tao. Yan po yung tinatawag na aping-api. Na kumbaga ay talagang depressed yung kanyang buhay, pati na yung kanyang isipan. Ano ho? Sapagkat sa pangyayari nga na sinabi ni Kuya Bal ay nagkaroon siya ng ilang anak. Nagkaroon siya ng mga anak dito sa mga lalaki na kanyang nakasama. Pinabayaan, hindi binigyan ng sustento yung mga anak. Inaapi pa sa emosyonal na kung saan ay itong kanyang mga anak ay kinuha nitong mga ama, inilayo sa kanya at binigyan pa ng iba't ibang mga issue ito pong si Melissa. Kaya nga po, itong si Kuya Bal Santos Matubang ay nakialam sa bagay na ito. Sino ka man, Jerry Medinilla, lagot ka sa batas, mali ang ginawa mo pag-kidnap sa anak ni Melissa. Kidnapping yan eh. Kidnapping po yan. Isipin niyo po mga kaibigan, yung anak nila ni Melissa, inuha ng nanay at ng kapatid na hindi nagpaalam. Basta lang kinuha doon sa bahay, hindi nagpaalam. December 31, January 6 na kayo, hindi pa binabalik yung bata. Yan ang gusto ninyong mangyari. Kasuhan kayo ng kidnapping sa inyong ginagawang ito. So yan po mga katribo, ito pong ating tinatalakay ay tungkol po doon sa pagkuha doon sa anak ni Melissa. Yung pangalawa na lalaki na kanyang nakasama doon sa kambal niyang anak. Ano ho? At ayon nga dito sa pahayag ni Kuya Bal ay kinuha nung nanay at nung kapatid nung ama nung mga anak ni Melissa yung kambal nang hindi ipinagpaalam. Maari sigurong sa iba ipinaalam pero hindi po dito kay Melissa. So ibig pong sabihin ay wala pong consent itong si Melissa, itong kanilang nanay, tapos kinuha yung kambal niyang mga anak. At nasabi nga po ni Kuya Bal Santos Matubang na maari silang kasuhan ng kidnapping. Ano pong ibig sabihin yan mga katribo? Yung kanya pong paglingap o pagtulong ni Kuya Bal ay hindi naman po sa ayon lamang sa kanyang kagustuhan o di kaya sa kanyang aksyon na gagawin, kundi ito po ay iaayon dun sa batas. Ano? Sapagkat sa batas po ay nariyan po yung maraming mga kaso na pwedeng harapin ng sinuman na lalabag. Ano? At yan nga po, sinabi niya na maaring kasuhan itong napangalanan pa niyang Jerry ng kidnapping dahil nga dito sa pagkuha sa kanyang mga anak dun sa piling ng kinakasama niyang babae na itong si Melissa ng walang paalam. Ano ho? Ipagpatuloy po natin. Yung ina po malungkot. Hindi makatulog halos sa gabi at inisip yung sanggol po yun, maliit po yung mga bata na yan, mga kalingap. Kambal po yan ha. Akala ko tapos na yung problemang ito kay Jemel at kay Monica. Nakuha na yung unang anak niya doon sa unang lalaki. Ito pala yung isa pang problema. Sus, Ginoo. So ayun nga po mga katribo, halos mapapahimutok si Kuya Bal Santos Matubang. At yun nga po, sabi niya, sus, Ginoo. Ibig sabihin ay talagang mabigat yung mga pangyayari. Ano po? Sapagkat ito pong dalawa na anak ni Melissa, si Jemel at tong si Monica, ito po yung nakay Ginang Marivic, ano ho, ay kamakailan lamang ay turn over na kay Melissa. Ano po? Na meron pang kasamang mga kondisyon yan. Pero
Sa susunod natin pag-usapan yung mga kondisyonis na yan tungkol dito kina Jimel at Monica. Ang pag-uusapan po natin ay itong kambal naman na inaasikaso ni Kuya Bal Santos Matubang. Nasabi nga niya, akala ko okay na yung lahat kasi nga naibalik na si Jimel at si Monica. Yun pala, meron ding iba. Ito po ay sa kahuli-huliang araw ng December 31, 2021 ay kinuha pala itong kambal na anak ni Melissa at hanggang ngayon mga ilang araw na, 6 na araw na o 7 araw na ay hindi pa naibabalik. Kaya nag-alala itong si Melissa at hindi siya nakatulog. Ito nga po yung problema mga katribo, sapagkat sa batas ay meron pong tinatawag na sleepless night na pwedeng idagdag o aggravating circumstances. Tama ba yun? Kalimutan natin ang word na yan. Basta't yun, bilang isang ina ay talagang hindi siya nakatulog ng mahimbing o ditong New Year na New Year pa naman wala yung kanyang ibang mga anak at talagang hindi nga pala talagang hindi nga enjoy ang buhay niya doon sa nangyaring ganun. Kaya nagtodo rescue to the max si Kuya Bal Santos Matubang upang bawiin po itong dalawang anak ni Melissa. Jeremy Dinilia, bukas ng madaling araw, dapat yung bata nasa kay Melissa na. Pag wala, umanda ka bukas. Sigurado yan. Umanda ka bukas. Diyan po sa video na ating napanood mga katribo, mga kalingap, ay naramdaman po natin na talagang seryoso si Kuya Bal Santos Matubang sa kanyang sinasabi. At buhay po at seguridad ng kanyang buhay ang kanyang itinataya. Sapagkat sukdulan na siya ay magbigay ng babala sa isang tao upang ibalik lamang yung mga bata. At yung kanyang salita ay siya po ang mananagot nito. Ngayon, kung mangyari na hindi balik yung mga bata at makipagtigasan ito pong si Jerry, ano po ang iniisip natin na mangyayari? Kaya di ho ba tutuparin ni Kuya Bal na siya ay talagang pupuntahan kahit saan man siya lupalop naroon? O di ho ba? Hindi po natin kilala itong si Jerry at hindi naman natin sinasabi na ganun na kasamang tao siguro o di kaya kabarumbado, pero isipin natin, kunwari siya ay barumbado at ayaw din niya na pinagsasabihan siya ng ganyan. Meron din siyang prinsipyo o meron din siyang mga pinaglalaban sa buhay na hindi alam ni Kuya Bal. Ano mangyayari? Siyempre, maghihintay na lamang siya doon. Ihahanda niya yung kanyang sarili. Maaring susunod doon sa usapan o doon sa pakiusap o di kaya hindi. Ano ho? Paano kung kanyang maisip ay makipagsabayan sa mga kukuha sa mga bata? O di ho ba talagang buhay ang nakataya? At hindi po natin alam yan mga katribo. Sapagkat hindi po lahat ng tao ay tumatanggap ng kamalian. Marami sa mga gumagawa ng mali ang sa halip na tanggapin yung kanilang mali na ginawa ay sila pa itong maangas. Sila pa itong gumagawa at nag-iisip ng kung paano sila makakabawi o makakaganti. O di ba? Kaya marahil ay magiging masalimuot ito pong panibagong programa ni Kuya Bal na pagtulungan sa mga ganyan, legal na mga usapin. Pero wala po tayong magagawa. Ang sa atin na lang ay ipanalangin siya o di kaya bigyan siya ng ibang mga pagpapayo. Sapagkat tulad nga po ng mga gumagawa ng mga bagay na ganito, si Raffy Tulfo at iba pa, ay talagang kinailangan nila na magkaroon ng mga personal bodyguard. Kumbaga binibigyan pa ng gobyerno ng pulis
na magbabantay at magtatanggol sa kanila sa panahon ng kapahamakan, sapagkat marami na ang nag-iisip ng masama. So, hindi po natin sinasabi na ganun nga po ang mangyayari kay Kuya Bal. Subalit, dahil nga sa kagustuhan niya at sincero talaga na pagtulong sa mga nangailangan, ay maari po na ganun ang mangyari. At kaya kailangan niya tayo upang samahan siya sa kanyang napakagandang programa. At ito po ang isang katunayan, mga katribo. Habang ginagawa po natin ang video na ito ay nakapunta na po si Kuya Bal Santos Matubang, kasama pa si Ate Edna at iba pang mga vlogger doon po sa lugar. Nagsama sila ng pulis. Nagsama sila ng taga-barangay. Ano pong ibig sabihin nito, mga katribo? Mapanganib yung ganitong malakad. May mga pangyayari na hindi inaasahan. O di ho ba? Oo nga, at tuwang-tuwa tayo na nakakatulong si Kuya Bal Santos Matubang, lalo-lalo sa ganitong mga bagay, pero narito rin sa ating puso yung pag-aalala. Sapagkat kailangan po natin na isipin din yung mga bagay-bagay. Yun lamang po aking masasabi, na habang natutuwa tayo sa mga ginagawa ni Kuya Bal Santos Matubang, ay ipanalangin din natin na malayo siya sa anumang panganib kapag ginagawa niya yung mga ganitong mga bagay, upang may taguyod, mapagpatuloy niya yung kanyang paglingap sa mga mahihirap at pagtulong din sa ganitong mga may problema sa emosyonal. Maraming salamat po at magandang oras sa inyong lahat. Problema. Solve lang ang problema po, mga kalingap, mga kaibigan. Ayos na po lahat. Sige, halis mo na kami, ha? Ha? Ito pala yung gambal na ito. Very good. Mabuti at andito na. So, namiss mo nanay mo? Saan ka nag-New Year doon? O sige, salamat. Te,